Mayroon po tayong batas dito sa atin sa Pilipinas na nagbibigay ng proteksyon doon sa mga mayroong mga dollar account. Alinsunod dyan, hindi maaaring pilitin ng sino mang may dollar account na isiwalat ang nilalaman ng kanyang dollar deposit. At yan nga ang paulit-ulit na isinangsalan ng kampo ni Chief Justice Renato Corona sa hindi niya pagdedeklara ng kanyang mga dollar deposit sa kanyang SALN o Statements of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero para sa ilang eksperto naman sa batas, may tuturing yung mabigat na pagkakamali. Nakatutok si June Veneracion. Ang tanong na dati bang itinatanong mula na magsimula ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, impeachable offense ba ang di kumpletong pagdedeklara ng isang opisyal na kanyang mga ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN? Ayon kay Corona, the inaccuracies in my SALN do not constitute an impeachable offense. Not every omission, not every inaccuracy is an impeachable offense. In this case, the prosecution itself, in fact, admitted in open court right here that an omission or inaccurate declaration in the SALN, while it may constitute perjury, is not a high crime. Ito po ay record ng Senate sitting as an impeachment court on Thursday, February 2, pages 18-19. Nothing in what I have done or omitted to do amounts to an impeachable offense. pero hindi sang-ayon sa argumento ang legal expert na si Dean Pacifico Agabing. Palagay ko perjury is not simply a mere ordinary crime. If committed by a high government official, with more reason should it be considered a high crime. Paliwanag ni Dean Agabing, bumibigat daw ang kasong perjury o pagsisinungaling under oath kapag ang gumawa nito ay nasa mataas na pwesto. Sinang-ayunan nito ni Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. But as a government official, in this case a very high government official, you're expected to be faithful in all the things that you do. Pero sabi ng defense panel ni Corona, walang mali siya kung meron mang hindi nakadeklara sa kanyang SALN. Gaya na lang ng $2.4 million o katumbas ng mahigit 100 milyong piso sa kanyang bank accounts. Git ng depensa at mismo ng Chief Justice, malinaw sa Foreign Currency Deposit Act na hindi pwedeng pilitin ang sino mang dollar account holder na isa publiko ang nilalaman ng kanyang account. May provision din daw sa batas na nagbibigay pagkakataon na baguhin at itama ang nilalaman ng SALN. Ang perjury po, kung maaari po natin sabihin na perjury ito po ay hindi impeachable offense at maaari po niya itong itama. Gayunman, gaya ng tanong ni Presiding Judge Senator Juan Ponce Enrile kanina at ng iba pang Pilipino, bakit nga ba hindi na lang idineklara ni Corona ang mga dollar deposit niya? Kung makonvict man si Corona, may problema pang naghihintay sa kanya kahit na maalis na siya sa pwesto. Sa saligang batas, nakasaad na ang isang napatunayang nagkasala sa kasong impeachment ay maaari pa ring ipagsakdal at parusahan ng naaayon sa batas. Inaasahan na rin ito ng kanyang mga abogado. Kung si Chief Justice Corona po ay makukonvict, aasahan po natin na patuloy po ang mga magiging kaso laban sa kanya, ngunit kami po ay naniniwala na lahat po nitong mga kasong to ay mapapasinungalingan ni Chief Justice Corona. Pero kahit mapawalang salaman, hindi pa matatapos ang kanyang problema. Sa ilalim ng saligang batas, meron kaming karapatan na maghain sa Kamara de Representante na maghain ng isa pang impeachment complaint in December 2012 at yan ay pag-iisipan na lang po namin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Sasakyan, tumagilid matapos kumaras ang ilang piyesa, 14 ang sugatan. Binatilyong naglaro sa kanal, tinamaan ng leptospirosis, patay. Shabu, naipuslit sa Baguio City Jail matapos isilid sa isaw ng baboy. Sam Pinto nangunguna sa Sexiest Women Survey ng isang men's magazine. Pero yang si Sam ayaw maging number 1. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.